Magandang gabi ulit sa aming mga tagapakinig at magandang umaga naman kung anong oras man kayo makinig. Sa amin. Magandang gabi o magandang umaga. Magandang tanghali, magandang hapon. Anytime to, pwedeng pakinggan pare. Anytime. We are The Outsiders. Ako po si Dax. At ako po si Johnny Rundown. So, nagbabalik kami para sa aming second episode. Naglakas loob kami kahit wala pa 100 na nakikinig sa amin. So, ito, okay lang. Hilig namin talaga to. Consistency lang. Tsaka kahit ganon, kahit konti pa lang nakikinig, marami na kaming narinig na feedback. So, i-incorporate namin yan. Incorporate namin lahat yan, lahat ng feedback na natanggap namin. Ito naman pong ginagawa namin is for experience din naman namin to. At talagang hilig talaga namin. So, hindi mapipigil yan yung hilig. Okay, so tonight or today, ang pag-uusapan natin is NBA pa rin. NBA. Tapos, sige. With football, i-discuss po natin sa ating Johnny's Rundown ang top football rivalries in Europe. Pero ito po ay parang magiging episodic yung series ito, series. Kasi every time siguro na wala masyadong pangyayari. Nangyayari sa European Association Football. Like today, walang This week walang masyadong happening sa UEFA. Wala po yung laban sa Champions League. By next week pa yung laban. So for this week, i-discuss ko lang ang mga rivalries. So once every episode ito. Once every episode meron tayong i-discuss na football rivalry. So ayun lang yung ating i-discuss for this week. Sa football, regarding football. Okay. Okay. So, this week, di-discuss natin yung happenings in the NBA from February 28 up to March 3. Yung yun yung parang cut-off ng games na i-cover namin, ano? So, simulan na natin. Sige. So, start tayo ng February 28 sa States ito. Sa States, okay? So, New York. So, ang New York Knicks, they are the worst team, I think, in the NBA right now. Carmelo Anthony is out for the season. But they won. They won against one of the top teams in the Eastern Conference, which is the Toronto Raptors. They defeated the Raptors 103-98 with Tim Hardaway Jr. as the best player of the game. Confirm na ba yun na out na si Melo for the season? Nag-announce na sila? Alam ko in-announce nila after ng All-Star break na out for the season na si Melo. So, ire-rest na yung tuhod niya. Kasi kahit naman maglaro siya... GG na sila. Oo, GG na sila. Wala nang magagawa. Kundi magantay dun sa peak for next year. Sana. Meron ba silang pick for next year? Alam ko may pick sila for next year. Okay. So, kaya malakas ang loob nila magpatalo eh. Ganun ba yan? Parang Lakers lang. Parang Lakers. Yung Lakers naman, kailangan nilang magpatalo kasi if it falls, top 5 protected lang siya eh. So, pag 6 below, makukuha siya ng Philadelphia. Okay, isa pa yon. So, games pa. So, yun lang naman. Notable, Minnesota, medyo nakakadikit na sa mga team. So, malaking impact kasi si Kevin Garnett eh. Mm-hmm. So, nagbalik na po pala si Kevin Garnett. Kung hindi nyo pa nababalitaan. Nagbalik si KG nung trade deadline. So, actually, nostalgic ba? Tama ba yung pagkaka-pronounce ko? Medyo may nostalgia siya. Tapos, siguro yung presence ni Kevin Garnett sa locker room, iba talaga yung magagawa sa mga rookies. So Dallas medyo on a slide, medyo talo sila sa Brooklyn 104-94. So check namin yung schedule nila, talo rin sila sa Atlanta last time, sorry. Tambak ito 104-87. So medyo hindi sila they're in a slide. Pero siguro may chemistry issues din sila nangyari kasi yung kay Rondo. Kay Rajon Rondo na nakipagsigawan siya kay sa kanilang coach. So, well, tingnan na lang natin. Sa playoffs naman din yan makikita kung kasi sa West, basta pagdating sa West, So, notable performances on that day, Marc Gasol. Pau Gasol's brother. Oh, Marc Gasol, 27 and 11. So,
Medyo ano talaga to si Pau Gasol, ano, pang fantasy league talaga itong Yes, kasi si Mark, he also produced 4 assists, so which is high for a center. So talagang ano siya, fantasy stud. Okay. Tapos another notable ano, Hassan Whiteside. Yes, Mr. Hassan Whiteside, the fantasy goldmine of this season. 24 rebounds 24 against Atlanta. So hindi biro to kasi hindi naman Best team in the East. hindi naman pechi-pechi yung frontline ng Atlanta. Paul Millsap and ano yan. Al Horford yan. So, actually, ano pala to? Hindi pala naglaro si Hindi naglaro si... Tinry nilang humabol, in the end. Pero baka kinapos na talaga sila. Actually, ano yan? Alam ko lamang ang Atlanta ng mga 3-4 minutes na lang, pero tinry habulin ng Miami, which is good to see from the defending Eastern Conference champions. Kahit wala si Chris Bosh, they did their best. So, but their best wasn't enough. Yun lang, kinapos lang sa uli. Kinapos lang. So, dun sa 24 rebounds ni Hassan Whiteside, 8 are offensive boards. So, malaking bagay talaga ito. Malaking discovery nila tong si Hassan Whiteside. Medyo naka-jackpot ang Miami Heat meron franchise. Meron na silang starting center for the future. Center, for the foreseeable future. Siguro kung na-discover nila nandiyan pa si LeBron. Siguro kung last year, medyo... may laban naman siguro sila sa Spurs. Siguro hindi sila nadugulpe ng todo. Ganun grabe. Ito, okay. So, meron pa ba? Spencer Dinwiddie. Sino po yun? Hindi ko rin siya kilala. Sino ba yun? Ito po ay point guard ng Detroit Pistons. Actually, alam ko po ay... Point guard ba o shooting guard? Siya po ay rookie. Wait lang, check natin so, si Dinwiddie. Po medyo maganda, Dinwiddie. Medyo maganda yung bigote niya. Check nyo sa... Search nyo na lang po sa Spencer Dinwiddie. Pero ano po siya? Player naman po siya na NBA. Pero siya po ay point guard. 6'6" point guard. So, second round pick by Detroit last year. So, okay. So, yan yung pangalan. Stats. Medyo kung serviceable. Guard kasi 6'6" siya eh. So parang mga Michael Carter Williams siguro size nitong si 6'6", 200. So guard. Malaking tao to, big guard to. Big guard. Okay, so punta na tayo sa Deron Williams. Ay, pala, meron pang notable performance. Medyo ang nagbabalik na si Deron Williams. Kasi si Deron 23 points, 6 rebounds, pero may 2 assists. 2 assists. So, ano kayang cost nito? Tingin ko kasi si Jarrett Jack yung nila parang primary ball distributor nila. Ball handler. So, si Deron Williams parang nag-off guard. So, malamang tataas yung points niya, pero yung assist, bababa. So, ever since naman, malakas na talagang rebound si di ba? D-Will. Oo, kasi nakita mo pa bulldog niya nung Medyo pinagtawanan ko siya last week. Oo, pinagtawanan mo siya. Hindi, kasi alam naman natin dati, pinagkukumpara pa si Deron Williams tsaka si Chris Paul bilang top 2. Kung mamimili ka kung sino yung best point guard in the league nung mga around 2007, 2008 Pero anong nangyari kasi, injuries. So, tingin ko, tinabad na rin si Deron nung napalipat siya sa New Jersey pa nun. Siya kasi, kinalaban niya pa si Jerry Sloan Pero, ganun na nangyari sa career niya. Pero, may pag-asa pa naman siya. Medyo, sana, simula na to ng pagbabalik ni Deron Williams. Kahit hindi siya bumalik doon sa pagiging dating Deron Williams, at least, malapit doon. Steady lang. Okay, so March 1. So March 1 naman natin. Clippers, tinalong Bulls. So, 96-86. Bad news po naman sa Chicago Bulls. Out po si Derrick Rose, kung hindi nyo pa nababalitaan, tsaka po si Jimmy Butler. So, Dalawa na sila. So, Jimmy Butler is out with an elbow injury, pero hindi po siya kailangan surgery. But he will be rested for, I think, 3 to 4 weeks. Okay, so yun, Chris Paul medyo gumahod na naman dito sa game na to. 28 points. Anong sabi mo, gumahod? Gumahod. Gumahod. Bakit? Di ba? Para naman po may malaman kayong words. Word yan. Gahod. Kumbaga parang, ano ba tawag? Alam mo, hindi ko ma-translate na maayos Kumbaga parang, tawag dito. Marami siyang nakuha. Kumabig. Marami siyang ginawa sa game na ito. 28 points. 5 rebounds, 12 assists, 1 turnover. So, kaya po si Chris Paul ang ating best point guard in the league. Kasi pag tinabing point guard, mataas ang turnover. Pero si Chris Paul, tamo, one turnover lang
So, best point guard in the league. Okay, Sorry, so Steph Curry. okay. Yeah, pero meron din si Steph Curry kasi I think is more of a scoring guard. Scoring guard. So, As dapat evidence, si Chris Paul pass guard ang tawag, di ba? as evidence doon sa laro niya against Boston, 106-101, panalo sila 37 points. 5 3-pointers. 5 out of 8. So, mataas yun. Efficient. More than 50% yan. Tapos, Another notable game. Jeremy Lin, fantasy stud. 20, Game. I mean, 6 and player. 8. Medyo nagbabalik ng Linsanity. Linsanity. Sa Pero- LA, sa LA. Pero talo sila. Sa Aww. Oklahoma. Ayan po ay Oklahoma City na wala din yata Wala Durant, si wala si Durant, yeah. Kevin Durant. And I think wala din si Russell Westbrook. Yan yata yung game na wala siya kasi yun yung nakita mo may peka sa mukha, yung lumubog yung... Ay, hindi ko nakita yun. Hindi mo ba nakita? Lumubog yung mukha ni Westbrook kasi alam ko nung laban nila sa Portland, parang may ewan ko kung kakampi niya or kalaban, parang natuhod siya sa pisngi. Lumubog, may Baka nilubog talaga. pumutok na pimple lang. Hindi. Kasi, Diba? ang laking pimple noon, kung ano. Malay mo. Kasi talagang may crater. Search nyo talagang I think nagkaroon siya ng facial fracture pero 1 week lang siyang mawawala. So, okay. Kaya wala siya nun. Kakawa naman LA. Okay, at ang isa sa mga pinag-uusapan at sikat-sikat na Oo. meme ngayon, the new King James. The new King James. So, nanalo ang Houston 105-103, overtime yung game na yun. Nagsumala yata ng 2 free throws si LeBron I sa think, crunch time. hindi nung crunch time, pero nung buong game, I think LeBron was 3 out of 12 nung game na yon sa free throws. 3 out of 11. 3 out of 11. So, So, medyo pangit. Lamig si LeBron Lamig nitong... siya dun sa... actually, Well, 35 shots pala, oh. Hindi mo, lamig. 15 out of 35. 15 Lamig. out of 35, pero, lamig. hindi siya efficient ng game na yan, pero still produced 7 37. points. 4 rebounds and 8 8 ba yan? rebounds. Oh, 8 rebounds. Okay, sorry. So 8 rebounds and 4 assists. 4 assists. So yun, okay, baliktad pala. So, parehas pong depleted yung lineup ng dalawang team ng naglaban. So, the Superman, Dwight Howard is still out with an injury. So, Ika nga ni siya kay Superman. Pero, ano naman kinakaya pa ni James Harden yung pagdadala. Yung bagong hari daw. The new King James. The new Ika King nga James. ng PR ng Houston Rockets. Siya naman ay kumana ng 33, 8, and 5. So, impressive. Typical po na James Harden. Typical James Harden game. So, he shot 18 times sa free throw line. Ganon din kadami yung tira niya sa actual game. Sa So, field goal. medyo parang mahirap kalaban yung ganon, yung Kasi kada drive na foul. kasi si Parang James nakakainis yun. Si James Harden kasi yung move niya, pag nag-drive siya talagang, parang pinapakita niya na yung kamay niya sa defender Tapos pag nilapitan ng defender yung kamay niya, bigla niya itataas yung kamay niya bigla. So, foul talaga. So, magaling man-bait talaga. Magaling man-bait So, nakita ko dito, DNP si KJ McDaniel. So, bakit kaya? Ayun, Parang hindi. sayang no? Hindi, Parang, kasi tingin ko kaya DNP si KJ McDaniels yan. Kung hindi po niya kilala si KJ McDaniels, siya po ay isang rookie na galing Philadelphia. So, defensive po siya na player na may hops. So, para po siyang batang Andre Iguodala yung laro. sabi ni Bill Simmons, Scottie Pippen daw. Scottie Pippen. Sorry naman. Pero yung nakikita ko kasi sa kanya para Andre Iguodala yung laro. So, tingin ko kaya hindi siya ginagamit. Parang wala pa siya sa rotation na Parang hindi pa niya siguro gamay yung rotation ni Kevin McHale. Kaya hindi siya ginamit. Okay, so next day, lipat tayo sa March 2. Okay, so again, back-to-back games for Chris Paul, So, si Chris Paul. Chris Paul Halimaw. Panalo na naman sila, 110-105 laban sa Minnesota. So, Actually, nakakadikit nga talaga yung Minnesota. Minnesota. Ang Minnesota ngayon, So, again, typical performance from Paul, 26, 4, and 14 assists. So, 14 assists. Taas nun, Pero, naka-ano dito si Ricky Rubio, triple-double. 18, 12, 11. 12 rebounds and 11 assists, Oo. Pero, hindi siya masyado nagtitira. 11 times lang siya 11 tumira. 5 out shots. of 11. Tapos isa lang 3 points. 1 out of 5 yata sa 3 Si Rico points. Rubio naman kasi talaga isa pass first point guard na literal.
So, hindi siya points guard. Hindi siya points guard, pass guard yan. Literal na pass So, guard. Westbrook, Point guard yun. points true guard. points guard The yun. true points guard yan. Okay. Pero magaling na yun, ha? Muntik na yun. Oo. Tapos, ano pa ba? So, yung Brooklyn. So, yung Game Brooklyn, winner. game winner po ni Jared Jack, they Again. defeated they defeated Golden State Warriors, which is the best team in the league. So, 6 3-pointers si dito. Steph Curry Steph naman. Curry. 26 So, points. ito po ay game winner ni Jared Jack. He hit a jumper over Steph Curry and Klay Thompson, I think. So, dagger na yun. At least 1 second yung natira, pero hindi na kinaya. Okay, so ito yung may nag-wrestling 150-98 in favor of Miami. So Miami Phoenix po yung naglaban. Meron pong medyo nagkaroon ng away between ano pangalan nun, yung Fantasy Gold Mine natin. si Hassan Whiteside and Alex Len. Len. So medyo Parehas po silang malaki. nagkaroon lang ng mga konting tapikan lang naman. Ano po yan? Na naging wrestling. Ano po kasi, hindi naman ine-expect na ganun yung mangyayari, pero nangyari at ewan ko kung mako-consider siya na away na kasi walang suntukan nangyari. Okay. Ano lang sila, para sila nagyapusan. Tapos bigla sinuwag So pero sa sobrang kaba po ng mga coaches, sumugod din naman sila din para umawat. pero ang story talaga ng game na to. Sino Very ba? unknown. Tyler Johnson out of Fresno State. So 22 years old na shooting guard. Ang bata naman. 26 points. 26 Siya ang leading points, scorer ng buong game game na ito. At ano yan? 10 out of 10 out of 13 shooting. So he was on fire 3 out of 3 with 4 steals. Kaya Sa marami first. din siyang foul. Marami siyang po. Ilang fouls siya? 4 fouls. Okay, so ito Surprise. surprise ito kasi chinek natin yung last 5 games niya. Twice lang siya naglaro. Twice lang siya Kasama na yung laro sa Phoenix, ha? So, before that game, Bangko. may tatlo siyang did not play, ha? Oo, did not play at all. Okay. Tapos biglang pumutok 26 points. So, minsan talaga, May ganong player. hindi, at saka, meron akong na talagang yung lahat halos ng mga NBA players, kunyari, ang mga, mga 80% sa team, feeling ko, Kaya on nila. any given night, they can score. They can score, they can contribute, kasi, they can contribute. hindi ka naman magiging NBA player kung Kung- bulok ka di Oo. ba? So, may kagalingan ka naman siguro, unless ikaw si Scalabrini or si Sobra ka naman. Magaling naman si Hindi, Bryce. Kwame Brown. Magaling din naman si Kwame Brown Saan? dati. Nung sa Lakers. Hindi rin? nakaka-shoot siya nun. Hindi, actually si Brian Scalabrine po sa The White Mamba was a very serviceable player back then with the New Jersey Nets. Oo. Nung pong sila ay back-to-back pumasok sa finals, serviceable player po yan. The White Mamba. Siguro si Nayin Kader na lang. Ang good example na bulok. Pero rest in peace yung Kader. Okay, tapos Actually, since nabanggit niya na rin po yung rest in peace, so nakikiramay po kami sa buong New York Knicks organization because Anthony Mason passed away due to a heart attack. So, Anthony Mason, part of the 90s Knicks yan. Bad Boys Knicks. Parang Bad Boys din Patrick Ewing, Charles Oakley, John Starks. They almost killed the game. Pero yun, so kaya siguro, ito yung rough and tough po yung ito yung mga naging cause ng pag-implement ng mga strict rules sa mga bench fight, yung mga clearing ng benches, mga brawls. Alam ko kasama siya brawl nung si Alonzo Mourning yata and parang ganun. And Larry Johnson. Pero medyo recent na yun Hindi na yun, iba na yung period. Basta rough and tough po itong mga to. Kung ikukumpara po natin sa mga player ngayon, parang wala. Kasi medyo soft na yung mga player ngayon. Like si James Harden, may sinipa siyang maselang part kay LeBron James nung laban nila. Suspended siya for 1 game. Suspend po si James Harden for kicking the king. incumbent king, the incumbent king in his groin in their match. So, di siya nakapaglaro today. Nung March 3. Hindi siya Against Atlanta. Against Atlanta. So, natalo sila doon. Okay, so ito doon naman. makikita kung gaano talaga kalaking bagay si So, March James 3. Harden. Ito naman yung notable performances natin. Notable games. Games muna tayo. Charlotte barely escaping the Lakers. 104-103. Okay lang yan, Lakers fans. Okay, so after manalo ng New York,
laban sa Ouch. Anong sa score yan? Toronto. Medyo nagulpi sila dito, 124-86. Hindi lang po nagulpe, ayan po ay na-hospital na. 38-point lead, guys. So 124-86 po ang final score. Medyo GG kids talaga sila dito. So ito po yata yung may hook shot si Alexis Bed. Worst hook shot What the in in the history. Yung ba yan? Doon ba yan? Hindi ko alam ito pa ata yung what Dutch bed. So, isearch nyo na po siguro yung Alexis Bed. Tsaka nasa starters yan, top 5 moments of the week yan. Okay. Bed. Okay, so Another notable game from Jeremy Lin again. So, kung nasa fantasy, kung free agent pa to sa fantasy nyo, kung dinarap nyo si Jeremy Lin medyo nung i-gets simula, nyo na. kunin nyo na li ngayon kasi tingin ko mga playoffs na mga fantasy leagues ngayon. So pick medyo, upin nyo na yan. Kasi free agent yata si Jeremy Lin next year, so medyo nagpapaano to. Last year niya na. Naghahabol to ng stats. So 23, 6, and 8 from Jeremy Lin, excuse me. So 3 3-pointers, pero 3 turnovers, pero fairly good very good performance. game. Very good performance from Jeremy Lin. Hindi na ka-level lang nung Linsanity dati, pero iba yun talaga. Ibang level yun. Sinira lang ni Carmelo Anthony yun nung dumating yun. Sa'yo na nanggaling yun. Oo. Okay, so Tunay naman yun, tunay. The Stifle Tower, again, yun nga, 24 rebounds. Si Rudy Pero Gobert. 0 blocks. Siguro, nahirapan wala siya lang siyang nahuli. Memphis yung kalaban nila, pero panalo sila. Memphis. So, hindi rin... I think hindi naglaro si Zach Randolph dyan sa game na yan. So, siguro nakatulong din yun dun sa rebounds. Tsaka marami sigurong sala ang Memphis. Yun. So, another performance from that game, Gordon Hayward, 21, 8, and 6. So, hindi ko talaga maintindihan ano ba talagang career trajectory nito ni Gordon Hayward. Kasi minsan, may kita ko siya na okay yung laro niya, maganda, biglang nasan na siya, parang gano'n. Kasi, ewan ko kung ang ginagawa kasing position sa kanya is point forward minsan. So, kaya kita nyo may 6 assist. Pero minsan, ginagawa siyang shooting guard for scoring. So, tingin ko dun nagkakatalay kung ano talaga yung position niya for the Utah Jazz. Alam mo kung saan siya bagay? Saan? Spurs. Sa Spurs? Oo, kasi for ball movement, parang diba? Parang he's a typical Greg Popovich guy. Parang feeling ko destiny niya yun na someday mag-end up siya sa Spurs. Parang malakas yung kutob ko na kasi parang may ganun talaga parang may typical parang may player na fit talaga for sa system ng Spurs. Unless mag-retire si Pop, yun, medyo ibang ano na yun. Sige, napag-usapan na rin naman natin Spurs. So, tingin ko magre-rebuild din siguro ng Spurs kasi Tony Parker, I think injured ulit. Yung parang hamstring. Kasi so, tingin ko, sabi ko last podcast, tingin ko hindi na magcha-champion ng Spurs this year. So, tingin ko mag-start na sila mag-rebuild. And tingin ko may pera naman sila for next year. Hindi ko sure Pero balita kasi last year they will go after They will go after Greg Monroe. Pero hindi through free agent. Oo, kasi ano yata siya ngayon, di ba? Unrestricted na siya this year. So hindi na kahit saan niya gustong pumunta. So okay. So, chine-check ko lang yung game ng Spurs. Naglaro naman si Parker. Pero 23 minutes lang. So, yun. Very bad shooting. 3 out of 13. Actually, ito yung trend ngayon kay Tony Parker. Sobrang pangit ng shooting niya. Ano bang injury niya? Alam mo ba? Hamstring. I think hamstring yung injury niya. So, it will affect the shooting. Kasi legs yun Okay. Part ng legs. So, si Manu, medyo nagiging facilitator na lang these days. Actually, si Manu, hindi na yan yung old Manu di ba? Na will explode from the bench. Pero ngayon siya old Manu na literal, matanda na. Pero siguro pagdating ng playoffs, mag-i-improve. Pero I think na hindi na sila magcha-champion. Okay, so medyo alangan nga yung yung Spurs ngayon. Pero yun nga kasing sa akin nasanay na kasi tayo na-earn na nila yung benefit ng doubt ko Kasi kasi last year sabi natin wala na. Last year din. Wala din. Actually ano pa yan 2010 pa yan.
nung tinalo sila ng Phoenix, na-sweep sila ng Phoenix, I think 2010 yan. Sa Yun yung huling nag-champion na ayun yung Lakers. si Goran Dragic ay nag-explode for 26 points in the Since fourth 2010, quarter. they were saying that the Spurs are dead. Well, I think after nung season na yon, they got eliminated by the Memphis Grizzlies. first round. They Yun yung were 1 the versus 8. first Hindi, seed. bad matchup talaga sila sa Grizzlies. Kasi grit and grind kasi ang Grizzlies physical. Actually, isa din yan sa mga paborito kong team, pero go Golden State ako. Okay. So, notable din, John Wall, 21 and 11. So, typical numbers, Pero, ang dito, 8 out of 20. So, medyo hindi siya efficient. Actually, ang Wizards in a slump ngayon Oo, medyo... Ang alam ko, tinalo sila ng... Hindi ko sure kung Philadelphia yung tumalo sa... Kia? Baka tinalo rin sila na Kia. Medyo maraming tinatalo ang Kia ngayon. Actually, ang Kia, natalo sila sa Blackwater, which is nakakagulat. Pero... Nandun naman kasi si Kuya Marcos. Pero tinalo nila si Tinalo nilang Alaska Aces Boo! Actually, sila ngayon, parang champion killers nga sila kasi yung tinalo nila... Randy Orton lang, legit. Sila yung past champions nitong past few years, I think from 2010. So, ang kulang na lang sa listahan nila ay Rain or Shine Elasto Painters. So, tingin ko after ng Natalo na ba nila ang San Miguel? San Miguel, Pure Foods, Alaska, and Talk and Text. Oh, so Rain or Shine na lang. Rain or Hindi Shine na na natatalo. medyo hindi nila natitisod, Kasi yung Hinebra, 2008 pa nag-champion. So, 7 years na silang kangkong. Sana naman this year is their year. Sana. Kailangan ko lang talaga isingit ng Hinebra. Syempre, alam mo yun Team love ko na yun love mo yun. Love na love ko yung mga yun Saka si Japet Aguilar, starter ng PBA All-Star Game. Pero hindi naman siya deserving, averaging 0 minutes. Sikat lang. Okay, so yun, balik tayo sa NBA. Medyo nalihis tayo ng Binanggit landas po niya kasi yung Kia. So, medyo natuwa ka naman masyado. natuwa ako masyado sa Kia. So yun, 8 out of 20, So, ano ba talaga si John Wall? 11 assists naman siya Actually, si John Wall, I think... Points guard ba siya? O pass guard? Ano ba talaga siya? Hindi ko magets Hindi, kasi siya? I think nung pumasok siya sa league, sa NBA, more of a scorer siya more of a slasher. Pero nung parang from last season hanggang na-carry over niya this season na parang Chris Paul siya na mas malaki. Hindi, na may assist, wala lang shooting. Kasi alam ko siyang leading assist ngayon league leader sa assist sa NBA. Kasi ang problema ngayon, so kita naman sa trend, Ina-slide sila ngayon din. Yung trend ng mga past champions ng NBA. So, obvious naman na ball movement is very essential, is key. So, sa Spurs. Tas yung back-to-back champions na Miami Heat noon. Ball movement din ang pumapatay sa mga kalaban nila. Parang dribble drive offense sila. Parang drive and kick, rotate, ganyan. So, yung Spurs ganun din So, merong initial... Ang kinaganda lang ng Spurs, talagang, ayun yung literal na ball movement na walang mare-retain na... Parang mag-a-ISO lang siguro kung si Parker or si Duncan. Actually, parang wala nga akong masyadong nakitang ISO talaga Wala silang ganung player. So, wala naman kakulangan sa papasahan tong si John Wall. Medyo malakas naman yung mga kakampi niya. Kaya lang, siguro medyo inaano niya pa rin talaga yung laro niya. Parang hindi niya pa rin talaga... Hindi pa polished yung laro ni John Wall. Kasi talaga yung nakikita sa kanya, ever since pumasok siya sa league, ay yung kanyang... athleticism. Hindi, shooting. Yan yung parang kulang. Kapintasan, Oo, kapintasan. Kapintasan talaga. Sige, shortcoming. Kapintasan din yun. Oo nga In-English lang natin. Ayun talaga yung nakita sa kanya. So, yung shooting ability niya, nandun naman. Pero lacking. Walang consistent base. Parang Jason Castro sa Pilipinas. Hindi takot yung mga kalaban na iwanan sa libre. Kumbaga, parang, sige, okay lang. Parang, hindi siya yung i-close out. Siguro kaya medyo nalilimit din yung game niya Kasi, pag mainit siya, sobrang naman talaga. Kasi, pag kino-close out siya, i-blow by niya naman yung So, nahihirapan
pag masama siguro talaga yung shooting niya sa simula, medyo nahihirapan siyang makarecover within the game. Within the game. Pero nababawi naman niya with the assist, tingin ko lang. Nababawi niya with the assist, pero kahit sabihin pa natin maganda yung stats, kulang pa din yun, tingin ko lang. Okay, so... Pero pagdating naman ni Kevin Durant, wala na siyang poproblemahin. yun ang ano. Titingnan pa natin kung anong mangyayari. Next year, Oo. So, kung anong mangyayari. So, ano pala, no? Nagbalik na pala si Danilo Gallinari, ano? Matagal na ba to? I think, na-injure, after niyang bumalik this season, after the ACL injury, may on a limited minutes siya. So, parang gano'n. Okay. So, 26 points siya, panalo sila over Milwaukee. So, medyo itong Denver, parang ka-countdown na daw sila towards the end of the season. Parang meron ako nabasa na ano parang sa huddle daw nila, ang chant nila 6 weeks. 6 weeks. 6 weeks na lang, end na ng season. They just fired Brian Shaw. Mm-hmm. Another protege of a Phil Jackson. Of the Zen Master. Phil Jackson. Ano? So, parang pangit ng medyo mga talaga ang mga taon ngayon ng protege ni Phil Jackson and Derek Fisher and Brian Shaw. Medyo hindi maganda. Except for Steve Kerr. Steve Kerr kasi hybrid yan with Greg Popovich. So kumbaga siguro kasi kalbo si Brian Shaw. Kumbaga sa academy doon nag-undergrad si Steve Kerr kay Phil Jackson. Tapos yung kanya masteral kay Pop. Dr. Pop. So, nagbalik. Since ano na pala to? Wait lang. Matagal na pa rin nakabalik si Gallo, Since January 23, naglalaro na pala siya. So, ngayon ko lang. Hindi lang talaga siya tulad nung dati na Gallinari. Pero, eto, medyo maganda yung nilaro niya. 26.7 rebounds, So, actually, 4 3-pointers. fluctuating yung... hindi na pala. Ever since February 20, medyo may steady na siya. Naging steady na. Kasi, medyo ini-increase na yung minutes niya. So, maybe this will bode well for the next season for Danilo Gallinari. If i-keep siya ng Denver, which is in a state of flux right now. Kasi depende na rin yan kung sino maging coach nila for next year, di ba? So, kung ano plano nila with Ty Lawson, kasi si Ty Lawson was involved in trade talks, di ba? Oo. So, syempre, mababago din yung moral ng player. Talaga walang identity ngayon ng ang Denver. Nandyan din si Kenneth Farid which was given an extension at the start of the season, pero parang nakikita ko yung stats niya parang ano ba yan? Magulo. Fluctuating. Fluctuating yung stats niya. So, magkakaroon siya ng game na maganda with 25-10 stats, ganyan. Pero, bigla magkakaroon ng 0 points, ganyan. Tsaka yung minutes niya kasi, meron siyang 32 minutes, 30 minutes, then sa sunod na game, 17 minutes lang. So, tingin ko nandun na rin yung sa paggamit ni Brian Shaw, kaya tinanggal na rin siya ng Denver. You know who he reminds me of? Sino? Yung New Jersey Nets Kenyon Martin. Si Kenneth Farid. Parang gano'n energy guy. Energy guy, energy guy. Four siya, so wala masyadong perimeter. Actually, kahit ganun yung laro niya, hindi siya shot blocker and hindi siya defensive ba? Parang nga. Kenyon Martin nga. So, feeling ko naging kakampi niya si Jason Kidd nowadays. Parang medyo, siguro mas mataas yung stats niya or kahit si Steve Nash. Steve Nash. So, feeling ko, kailangan talaga para mapagana tong si Kenneth Farid, yung pa-maximize yung potential niya. Kailangan niya ng great point guard. So, someone like a Chris Paul, ganyan. Mamamaximize yung abilities ni... So, titingnan natin next season kung ikikip pa nila si George Farid. Hill. Si George Hill. Si Ty Lawson. Ano ka ba? Pinagsasabi mo? Hindi, kasi dun sa trade deadline. George Hill? Hindi, dun sa trade deadline kasi, nasa isip ko na kasi, si George Hill ay iti-trade for Ty Lawson. Yun yung parang naging rumor nun. Pero hindi natuloy. Ayun yung sinasabi ko kanina na narinig ni Ty Lawson yung name niya sa trade talks. So, kaya ako nabanggit si George Hill. Okay, so that's it for the NBA weekly update. So we will be sa susunod na pod namin, start namin cover yung March 4. March 4 hanggang until yung day na mag-record kami ulit. Okay?
So, next naman, ito na, part of our series sa greatest rivalries ng European football. Okay, so ano bang rivalry ang pag-uusapan natin, Johnny? Ngayon, pag-uusapan natin ang kung hindi siya ang pinakasikat, isa sa pinakasikat na rivalry sa football. So, dito pala sa list natin ngayon, ito ay rivalries lang. So, wala yung tinatawag natin na derby. So, paki-explain nga yung difference. I-differentiate muna natin yung tinatawag nating football rivalry against a football derby. Okay. So, yung football rivalry, ito ay yung rivalry. Madali na may explain yung rivalry, parang ito yung sila yung mortal na magkalaban. Parang si Batman and si Joker. Mortal na magkaaway. Okay, rivalry. Ang pinakaiba lang nito, kung fan ka ng team na to, siya si Batman. Kung siya yung bida sa'yo. Oo, siya yung bida sa'yo. So, ayun po ang rivalry. So, ayun yung laging magkalaban. Ang derby naman po, kaya siya tinawag na football derby, may panabong na manok. Ano? Hindi, kasi derby, panabong na manok yun kadalasan sa Pilipinas. Pero pag sinabing derby, yung derby po ay parang magkaribal na teams na nanggaling sa iisang lugar. Okay. So, example. Sa La Liga, so since siya naman ang number 1 league sa Europe, so nandyan po ang Atletico Madrid at Real Madrid. Mm-hmm. So mas sikat yung Real Madrid kasi nandyan si Cristiano Ronaldo na nasa clear, 'di ba? Mm-hmm. So ang ka-derby nila, yung rival nila in a derby, yung tinatawag po nating Madrid derby, ay ang Atletico Madrid versus Real Madrid. So, kaya siya tinawag na derby, pareho silang nasa Madrid. Yun ang tinatawag na derby. So, bumalik tayo doon sa rivalry. Okay. So anong rivalry ba ito? Ang rivalry na po ito yung sikat na El Clasico. So, parang narinig ko na yan. Siguro narinig yun na rin naman to, El Clasico. Pagka siguro kung nanonood kayo ng sports desk, ganyan. Siguro yan ba yung Ginebra versus... Hindi. Pure Foods? Hindi yan Ginebra versus basketball yun, pre. Ano ba tawag doon? Clasico din yan? Yung sa Ginebra versus Pure Foods, Manila Clasico yun. Okay. So, okay, go. Hindi, update lang po doon sa Manila Clasico for this conference. Tinalo po ng Ginebra ang Pure Foods. Okay. So, balik po tayo sa football. Ang i-discuss natin ngayon, kung sabi ko nga kanina, isa siya sa pinakasikat or kung ang pinakasikat na football rivalry in Europe and in the world. Okay, in the world. Ang tawag po dito ay, sabi ko nga kanina, El Clasico. So, sa pangalan pa lang, The Classic. Di ba? Big time. So, pag sinabing El Clasico, ang naglalaban po diyang team ay ang Real Madrid and Barcelona. So, parehas po silang naka-base sa Spain. The league is called La Liga. At nagsimula po yung laban na pong yan. Alam ko, panahon pa ng alam ko may Spanish War pa nun Nagsimula yan yung Madrid po kasi Barcelona, sila yung two biggest cities in Spain. So parang may alam ko nanggaling pa sa politics yan. So doon siya. So according dito sa binabasa ko sige. Let me quote as early as the 1930s, Barcelona had developed a reputation of being a symbol of Catalan identity. So ano ba tong Catalan na to? Parang isa siya sa region state, siya. Parang region ng Spain. So kung ang Pilipinas may Luzon, Visayas, Mindanao. So medyo natin sa current events sige. So parang ito yung kumbaga Bangsamoro ganyan. Yan, parang ganyan. Para mas madaling maintindihan ng audience natin. Sige. Okay, so natin. Medyo iba yung pag-iisip ng political views. Ito po ay political views hindi po yung mismo mga players. So imagine na lang natin na merong basketball team ang Luzon, Meron ding basketball team ang Bangsamoro. So medyo ganon yung root nung rivalry ng Real Madrid and Barcelona. Okay. So sino bang mga
dapat nating kilalaning personalidad dito sa rivalry na ito. Sa rivalry na to. Pero impusahin natin sa Barcelona, since nabanggit mo ng Barcelona, sila yung parang leftist na, ano, 'di ba? Leftist team na nagsimula sa Spain. Ang isa sa pinakasikat nilang players or legendary players po ay may dugong Pinoy, which is Paulino Alcantara. So, siya po yung first ever Asian player na naglaro sa isang European club. So, be proud na meron tayong Pinoy na nandyan. So, ang alam ko, siya yung leading goal scorer ng Barcelona all time until na break siya ni Lionel Messi. I think. Kasi si Lionel Messi, he's the best player in the world right now. Okay. So, as for, yun nga, nabanggit ko yung players ng Barcelona. So, yung mga sikat ngayon, sa ngayong generation is Lionel Messi. There's Neymar, Luis Suarez, and Xavi Hernandez yun. Pero, hindi ba Xavi Alonso? Hindi, Xabi Alonso, ibang team yun. Si Xabi Alonso dati nasa Madrid, dati nasa Liverpool. Madami kasing Xabi dyan sa mga yan. Yung mga kilala ko, medyo yan po recent si Xavi Hernandez, yung Xavi na yan. Siya yung one of the best midfield players in the world. So, lipat naman po tayo sa Madrid. Baka sabihin tayo maka-Barcelona po. Ako, hindi ako maka-Barcelona. So, lipat naman tayo sa Real Madrid. So, nandyan po sa Real Madrid, ang pinakasikat dating player dyan nung bata ako is David Beckham. Okay, okay. So, mga karibal niya dati noon, si Ronaldinho sa Barcelona, sa Real Madrid, si David Beckham. So, nandyan din sina Luis Figo, sina Zinedine Zidane. So, siguro yung mga medyo nakakatandang na nakikinig sa atin, ayun yung mga sikat na Madrid players noon. So, sa rivalry na yan, sila yung top 2 teams sa Spain. Okay. So, hindi ko sure yung stats, pero sila yung naglalaban sa pinakamadaming trophies as a champion of Spain or yung champion of La Liga. So, isa pa sa nagpapaganda din dun sa laban na yan, parehas kasi silang world-class clubs na may pera at saka may reputasyon. Yun, tatanong ko pa lang yun kung mayaman pa parehong team ito. Mayaman ito. Hindi lang sa mayaman, sila ang pinakamayaman na team. Silang dalawa. Kasi may kakayahan silang bumili ng players from other clubs na world-class din. So, kung makikita nyo yung lineup nila from top to bottom, world-class players talaga yung mga members. So kaya pag naglaban sila, talagang world-class versus world-class. Sinusubaybayan din ito. Maraming fans to kasi alam naman natin namang ang football na laban talagang susubaybayan niya ng mga tao, 'di ba? Kahit anong sa Europe kasi parang part na ng living nila 'to Part na ng lifestyle nila yung panonood ng football So lalo na sa parteng Madrid, aabangan nila na labanan ng Barcelona at talunin yun. Siguro nakamarka na yun sa kalendaryo nila. So, vice versa, ganun din sa Barcelona. Pag alam nilang bibisita ang Madrid, nandyan, marka na sa kalendaryo nila na ready na sila. So, dun sa all-time match natin, sa all competitions po ito pag sinabi po natin all competitions from yung league nila which is the La Liga, yung Copa del Rey or yung parang ano yan? Yung Copa del Rey, ito yung League Cup. Pag sinabi pong League Cup, so iba pa yan? Para Spanish Cup. Ang tawag po dito Spanish Cup. Copa del King's Cup nga yan kasi Rey is king. Pero parang madami kasing tawag diyan So yung La Liga, unahin mo natin yung La Liga. So yung La Liga parang ito yung may NBA, kunya ilagay natin sa NBA terms. So sa NBA, may NBA Championship, may NBA D-League Championship. So ito pong La Liga Championship yan. Yun yung NBA Championship. Ayun yung NBA Championship. So nandiyan lahat ng NBA teams. Yung Copa del Rey. Yung Copa del Rey, para siyang cup na ang format ay magkakaroon ng draw kasama yung D-League at mas mababa pang so liga. Mixed na siya. So ang draw lahat ng team sa Spain. Draw lots. Parang hanggang 4th division yata na mababa. Okay. So ayun yung Spanish Cup. So yung Copa de la Liga. So yung Copa de la Liga, naglalaban yung nanalo ng La Liga at nanalo ng Copa del Rey sa start ng season.
Ano to? Parang one game lang to. Oh, one game lang yan. So, Yung... hindi. Super Copa de España pala yon. Ang alam mo. Okay. So, Super mali ka Copa. doon. Mali ako doon. So, ano yung Copa de la Liga kaya? Wait lang. Wait lang. Hindi, kasi Super Cup yun eh. Ang alam ko. Okay. So, 4 years lang ito tumagal, ano? From Hindi siya 1982 to 1986. hindi siya regular. Kaya hindi ako pamilyar. Okay. So, ano Yung na to? Super- Defunct na itong... Super Copa Super Copa España pala yung ano. isang beses lang sila naglaban, actually. Sino So, nalo? Barcelona nanalo. So yun, balik na tayo sa all-time, di ba? May all-time sila. So sa all-time po na all competition, so ito po hindi kasama yung friendly. Kasi pag friendly, kaya nga tinawag na friendly, parang hindi ganoon kaseryoso yung laban. Magkaibigan pa sila nito. Parang magkaibigan laban. So dun sa all competitions, ang ating pong all-time na record is 92 wins for Real Madrid and 88 wins for Barcelona with 48 draws. So maganda yung ano nila, maganda yung laban nila, back and forth sila, di ba? Hindi naman back and forth, parang hinahabol ng Barcelona yung wins against them. So sa loob po ng isang taon, maximum na po yung minimum na 2 beses sila maglalaban sa isang football season. Okay. So inaabangan po siya sa Spain. At saka alam ko sa buong Europe, pinapalabas din to, alam ko sa halos lahat ng bansa na member ng FIFA. Alam ko pinapalabas din to. So kaya ako siya inuna kasi siya yung tingin ko na pinakasikat na football rivalry sa buong mundo. Okay, so yung sunod kailan yung sunod na ano? Kailan yung sunod na laban? Okay, so check natin. So check lang natin ang next na laban ay sa La Liga. So March 22. So malapit na 'yun. Malapit na next. Next week. Next week na ito. So saan ang laban? So hindi ko kita dito eh, okay. Okay, sige. So baka sa Spain. Sa Spain 'yan, sa Spain. Sure ako, sa Spain yung laban na yan. So kung pagkukumparahin ko yung lineup nila ngayon, tingin ko mas superior mas superior ang Madrid in terms of names, tingin ko mas superior yung Madrid, pero tingin ko mananalo ngayon is Barcelona because kasi si Lionel Messi last year wasn't himself. Paano parang naman? wasn't himself, parang hindi siya yung Lionel Messi of old na scoring goals. Kasi yung Barcelona wala sila napanalo ng trophy last year eh. Okay. So this year parang bumabalik na yung bangis ni Lionel Messi kasi nakita niya siguro si Ronaldo na overtake na siya dun sa greatest player right now. Best player in the world right now. Right now lang naman yun. Right now. Kasi nagsimula po kasi yung rivalry nila 2008. I think 2008 kasi meron pong awards na sinasabi na yung tawag doon, Palme d'Or. Ballon d'Or. Parang FIFA Player of the Year. So ito po yung re-recognize na naging best player nung taon na yon in football. So 2008 nanalo po si Cristiano Ronaldo niyan. So ayan na po yung sinasabi na sunod-sunod ng mananalo si Ronaldo. Pero nangyari, si Messi ang nanalo ng 4 na sunod. So from 2009, 10, 11, 12, si Messi po ang nanalo. Pero nung 2012, alam ko disputed kung si Ronaldo yung nanalo kasi sobrang nag-improve po kasi iba yan. Yung Palme d'Or pala sa Cannes Film Festival. Sorry. Yung sinasabi niya kanyang Palme d'Or, ano yun? Sa Cannes. Sa Cannes Film Festival. Okay, sorry. So, balik po tayo dun sa... So, kaya ako natama pa sa Ballon d'Or, ang alam ko dun sa... Ballor. Ano ba? Wait lang. Ballon d'Or ang basa doon. Ballon d'Or. Sorry, Ballon d'Or. Ballon d'Or, yun ang basa doon. Sigurado ko, sige, bala ka. Ballon d'Or. Basta parang ganun. Basta FIFA Player of the Year. Golden Ball yan. So, kasi kung pagkukumparahin mo kasi yung laro nila, si Messi mukhang natural eh. Yung natural yung talent niya. Parang pinanganak na siyang pinanganak na siyang talented na ganun. Tapos si Ronaldo, pinanganak na may talent pero para bang
na-enhance pa yung kanya. So, mas gumaling siya. Si Messi talaga magaling na. Ayun yung tingin kong pagkakaiba nila. So, kaya ako din sila sinabi, part na din to nung rivalry ng ng El Clasico. So, ever since lumipat si Ronaldo sa Madrid noong 2009, so sila talagang naging kabahagi na siya nung El Clasico. So, ayun pa po yung mga part ng El Clasico. So, ikaw, kung mapapipiliin ka, Barca o Real Madrid? Paano pamimiliin? Hindi, based dun sa alam mo, history and Sa ganyan. yung mga pinagdaanan nitong mga teams na ito, based dun sa alam mo sa kanila. Anong, kung ikaw papipiliin, saan ka kakampi? Hindi, sige, explain ko lang Kasi nung bata ako, ito yung mga sikat na teams Barcelona and Real Madrid. So, ang nababalita ko nun sa Madrid nung high school, yun yung Galacticos era Nandiyan sina David Beckham, Ba't tinawag na Galacticos? Ewan ko. Basta Galacticos, parang binili nila yung magagaling na player. Sa era na yon. So, si Luis Figo, Zinedine Zidane, David Beckham. So, nandun yun. So, sikat na sikat sila nun Sa anong panahon na yon, yung Barcelona, wala silang mapanalo ng award nung panahon na yon. So, nanalo lang ang Barcelona ng parang Galacticos. Parang parang pumantay lang yung Barcelona uli sa Madrid. Galacticos. Nung si Messi ay na-promote na sa senior team. So, doon na, in 2008, 2009. So, nanalo siya si Luis Figo, si Ronaldo, yun po nakalimutan ko, si Ronaldo. Ito yung kauna-unahang Ronaldo Ito yung unang Galacticos yung Figo, Zidane, Ronaldo, Beckham. So medyo powerful. Ayan yung malalakas na player talaga nung bata ako. So yung Barcelona sumikat lang yan, college na ako noon Hindi naman sa sumikat na sikat, yung sumikat sa Pilipinas siguro, Pilipinas. yung naging aware ta. Oo, naging aware. So kung pamimilihan ako ngayon, kasi ang dali kasing maasar kay Cristiano Ronaldo Bakit? Parang siya yung LeBron James ng haters ng LeBron James ng football. Marami you siyang haters. You hate him because you ain't him. Hindi. Kasi yung isa pang storya kasi diyan kay Cristiano Ronaldo, yung transfer fee na ginamit sa kanya ng Madrid para siya mabili. So makita diyan 96 million euros yung binili sa kanya. So parang Maliit na bagay sa pera ng Madrid. Pero kung yung ikukumpara mo sa ibang players, gross national product kung ikukumpara mo siya sa price ng transfer fees ng ibang players, para bang kailangan mo talaga i-scrutinize siya, di ba? Dapat magaling siya. Pero ito, may nakikita ko dito, Gareth Bale, magaling ba to? Si Gareth Bale, bagong bilhin nilang niya, 100 million euros. Actually ngayon, hindi pa siya ganun yung worth niya na parang sulit yung pagkakabili sa kanya. Pero bakit sa siya kinuha for that amount? Actually, si Gareth Bale yung isa, if not the top player in Premier League in England noong 2013, nung kinuha nila. And actually hindi siya from England, from Wales. So yung nationality niya, so para bang once in a lifetime talent lang din siya nung bansang ngayon. Kasi si Cristiano Ronaldo hindi man siya galing sa Brazil, England, ganyan. Portugal siya, hindi ganun kalaking bansa in terms of kung ikukumpara mo sa Spain, di ba? So parang halos magka-level sila na ganun. So kaya ganun yung price ni Gareth Bale. So balik tayo dun sa pipili ako. Sige. Kung mapipiliin ka. Kung papipiliin ako, sa Barcelona ako kung kanino ako kakampi. Kasi parang underdog yung nila. Kasi parang mas underdog nga yung nila. Yung tag nila, kahit gano'n. Kasi kahit medyo pantay naman sila. Actually, kung tutuusin, mas sikat talaga ang Madrid kaysa Barcelona sa buong mundo. Around the world. The world, Kasi mas sumikat lalo yung Madrid nung panahon nga ng Galacticos. So, ngayon lang uli parang gumanda yung pangalan ng Barcelona nitong mga after 2008 ganyan nung nakapag-champion uli sila. Tsaka hindi kasi mayabang si Messi Si Ronaldo kasi may dating ng yabang Medyo may angas. Maangas, Pero may aangas naman siya. Magaling siya. Magaling siya Pero si Messi kasi humble si Messi
Tingin ko lang humble si Messi. Tsaka pag nagse-celebrate kasi si Messi, nakangiti na parang okay, sa nakagol ako. Genuinely happy. Si Ronaldo, sisigaw pa na parang nag-hook-hogan. Gagawin pa yun pag nakagol. Baka meron siyang future sa WWE pag... Actually, may video na kumakalat yung The Rock versus Cristiano Ronaldo. Sige, mapanood yun Panoorin namin after yun. nitong taping nito. The Rock versus Cristiano Ronaldo in WWE 2K15. So, search natin yun. Search yun na lang yun. So, may oras pa ba tayo? Okay, so patapos na rin tayo. Sakto lang. So, wait lang. Sige. Babati ka ba? Hindi, mag-update ako sa mga Dortmund fans na makikinig nito. Okay. So, mag-update lang po ako ng Dortmund. So, sabi ko last time, ito ang aking favorite club. German club. So, this week, last week, tinalo po nila ang rival nila. So, sinasabi ko sa'yo, derby kanina, di ba? May derby. Okay. So, kalaban nila sa Revier Derby, ang Schalke. So, ito yung, para bang ito, matalo kami sa kahit kanino, wag lang sa Schalke. Hate niyo talaga. Hate niyo talaga. Actually, ayaw kong banggitin yung pangalan nila, yung mga naka-blue. So, tinalo sila ng Dortmund last Wednesday. Wednesday, I think Wednesday or Thursday night. Actually, pinanood ko siya. Maganda yung first half, walang nakascore, pero after nung second half, in a span of 10 minutes, nakascore ng 3. So, panalo. Sumasagitsit, 3. Oo, 3 goals yun. Kabit, I think under 10 minutes yun, nakagol ng 3. So, panalo. At, masaya ka naman? Masaya ako. Tuwan-tuwa ako nun Maganda din yung celebration na si Marco Reus and Pierre-Emerick Aubameyang. So, mahabang pangalan yun. Yung celebration nila noong unang goal, Batman and Robin ganun ba? Kumuha pa sila ng maskara nun Batman and Robin. May props pa. May props yan pag nagse-celebrate. Ganyan kami mag-celebrate. Oo. So, magandang balita po yan sa atin at tayo po ay number 10 na sa table. So, yung European competition for next season, abot kamay yan. Kahit yan ay Europa League lang, kahit hindi pa Champions League, ayos lang yan. Basta makapasok tayo sa European competitions. So, then kagabi po, tinalo din natin ang Dynamo Dresden. So, medyo mahinang team siya. And pasok na po tayo sa, I think, quarterfinals ng DFB Pokal. So, good news po sa Borussia Dortmund fans all over the world. Okay, so congrats sa Borussia Dortmund. Congrats sa amin. So, anything to yung Twitter mo? Ano yung blog mo ulit? Anong site yan? May blog po ako. Actually, hindi ko pa uli ako nakapagsulat ng mabagong article, pero tingnan nyo na rin. JohnnyRundown.wordpress.com and i-follow nyo ako sa Twitter at JohnnyRundown. Okay, so Twitter follow nyo na lang ako sa Twitter at Daxology. Okay, so yung blog ko medyo nire-refine ko pa So next time ko na lang i-share. Tsaka hindi ako masyado kasi nakapag-post lately. So pag meron siguro akong bagong post, ko dito. Sige. I-shout out ko dito, okay? Medyo busy sa kung anong ginagawa man natin Busy lang. Medyo busy lang. Isingit natin tong kasi for the love, for the passion nito. Okay. So wala na tayong oras. Okay, that's it. That's it for this episode. So until next week, again, from the outside looking in, we are the Outsiders. Cheers. Pag